Ito mga ka-farmers, mga baloktot na bunga ng talong natin. Yan, yung mga baliko. So ano ba ang dahilan kung bakit nagaganito ang bunga ng talong? Bakit merong baliko, bakit merong baloktot sa bunga ng talong natin? Although na inalagaan naman natin, binibigyan naman natin ng magandang nutrisyon at mga proteksyon para sa mga insekto. Sa pagtatanim mga farmers, hindi talaga maiwasan ang mga ganitong mga klase ng bunga ng talong natin. Yan, tulad nito, yan kung makita po ninyo ito. Deformed siya at ang unang dahilan bakit nagkaganito ang bunga ng talong natin mga ka-farmers ay mayroong tusok ng insekto. Yan o, ito may tusok. Yan. So kapag tinusok ng insekto at inisprihan natin, although na gagaling ang sugat nito, hindi na siya lalaki ng maganda kasi mayroon na siyang sugat. Hindi na maganda, hindi na equal ang distribution ng nutrisyon sa ating talong. So ito ang dahilan bakit nagkaganito, nagiging baloktot ang bunga ng talong natin, tusok ng insekto. And then pangalawang dahilan bakit nagkaganito ang bunga ng talong natin, ito walang tusok. Yan, makita po ninyo walang tusok ito, pero baloktot siya. Ibig sabihin ito po ay kulang sa nutrisyon, hindi balance ang nutrisyon na nakain niya sa puno ng ang ating talong. Ibig sabihin kung gusto nating magiging maganda ang bunga ng talong natin, dapat equal ang nutrisyon, kompleto ang macronutrients na kinakain ng talong natin, kompleto sa nitrogen, phosphorus at potassium. And of course, kailangan din ng tanim natin ang mga micronutrients tulad ng calcium, boron at iba pang mga micronutrients para magiging maganda ang bunga ng talong natin. Tulad nito, yan o, straight siya, maganda siya, high quality. Yan, makita po ninyo ganito. And then isa din sa dahilan kung bakit nagiging baliko ang bunga ng talong natin mga ka-farmers, yan o, hindi siya masyadong baliko, medyo slight ang pagkabaliko niya. Ibig sabihin, ito ay natungtong sa sanga o sa dahon ng talong natin. Kasi kapag natungtong siya sa dahon ng talong, ibig sabihin, hindi siya makapag-extend, hindi siya magiging straight. Kasi pinipigilan ng dahon o sanga ng talong natin ang paglaki niya. Nagiging baliko siya, kaya nagkaganito. So yan. So kung gusto natin mga ka-farmers na magiging maganda ang quality ng talong natin, magiging straight o magiging high quality, kailangan bigyan natin ng magandang nutrisyon, balance ang nutrisyon niya, may nitrogen, phosphorus, potassium at saka mga micronutrients na kinakailangan ng tanim natin. Kailangan natin na pigilan ang mga insekto, mag-spray tayo ng mga insecticides para sa mga fruit and shoot borer para hindi magiging baliko ang bunga ng talong natin. At saka kapag nakita nating nakatungtong ang bunga ng talong natin sa mga sanga o sa dahon ng talong, hawiin natin para hindi magiging baliko. So yan. So ito, kapag ganito ang bunga ng talong natin, kapag mga baluktot, ito, magiging reject nito sa market. At mabibili man ang mga buyers pero mura na.